Nagtapos ngayong araw ang kabuang 2,133 na mag-aaral kabilang ang 6 na persons deprived of liberty o PDLs mula sa Pangasinan State University Lingayen Campus sa ilalim ng Cluster D ng ika-47 taong pangkalatang pagtatapos ng universidad na ginanap sa CSI Stadia, Dagupan City. Ang seremonya ay dinuluhan ni Commission on Audit o COA Director Attorney Douglas Michael Malelen bilang panauhing pandangal at tagapagsalita. May tema ang PSU niyan na hinubog sa integridad, handa para sa makatao, makabayan at marangal na serbisyong lokal. Ang 3 araw na graduation rise ng universidad na hinati sa 5 cluster upang mabigyan ng maayos at makabuluhang pagkilala ang mga nagsipagtapos mula sa siyam na campus ng PSU. Sa kabuuan, 8,167 na mag-aaral mula sa siyam na campus ng Pangasinan State University ang tatanggap ng kanilang diploma sa nasabing seremonya. Sa kanyang mensahe, hinikayat ni PSU President Dr. Albert M. Gallas ang mga nagsipagtapos ng batch 2026 na maging mga profesional na may integridad, malasakit at pagmamahal sa bayan sa gitna ng mabilis na pagbabago sa mundo. Ipinaalala rin niya na ang diploma ay sumisimbolo sa tagumpay sa pag-aaral, ngunit ang tunay na sukatan ng isang profesional ay ang kanyang integridad at dedikasyon sa paglilingkod sa kapwa at sa bayan. Sa kabilang banda, isang mahalagang yugto ang naitala sa rehabilitasyon ng mga persons deprived of liberty o PDL matapos makapagtapos ang 6 na PDL mula sa BGMP Alaminos City Jail sa ilalim ng Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program o ETIAP ng Pangasinan State University. Ayon kay Acting Jail Warden Jail Senior Inspector Jonathan Liarenas, unang beses sa kasaysayan ng kanilang pamunuan na may mga PDL na nagtapos ng kolehiyo habang nasa loob ng piitan. Saad nito na isinagawa ang kanilang pag-aaral sa pamagitan ng modular at online learning upang hindi na kinakailangang ilabas ng kulungan ng mga mag-aaral. Sinabi din nito na malaking hakbang ito hindi lamang para sa mga PDL kundi maging sa kanilang mga pamilya at sa lipunan dahil magkakaroon na ang mga ito ng mas malaking pagkakataong makahanap ng trabaho at makapagsimulang muli sa kanilang paglaya. 6 po yung magtatapos na PDL natin ngayong araw. Unfortunately, iba't iba yung mga courses nila. Ang mode of learning po na ginagawa natin sa mga PDL natin is through modular and internet. Doon na sa loob mismo ng jail, sir. Hindi na kailangang escortan papunta pa sa school. First time po ito during my administration at sa previous administration, wala pang nangyari, sir. Masaya po tayo, sir, kasi hindi lang po sila yung natulungan natin, natulungan din natin yung kanilang mga pamilya. At siyempre ang gobyerno, pag nakalabas po ang mga nakapagtapos na PDL natin, for sure, hindi na po problema ng gobyerno sila sa paghanap ng trabaho, ay may weapon na sila para maghanap ng trabaho. If I remember right, nag-enroll sila noong November at ngayon sila nagtapos. So more or less nasa 8 months, 7, 8. Kinukuha po namin yung mga modules dito or di kaya pinapadala via email at yung mga staff sa PSU Alaminos, sila yung personally na nagpupunta doon para gabayan yung mga students natin. Samantala, sinabi ni PSU Director for Curriculum and Instruction at ATF Director Dr. Christy Marie Dalisay na nabigyan ng panibagong pag-asa ang mga PDL na makamit ang kanilang pangarap na makapagtapos ng kolehiyo. Aniya, karamihan sa kanila ay nakapag-aral na noon ngunit hindi na ipagpatuloy dahil sa mga pangyayari sa kanilang buhay. Ipinaliwanag ni Dalisay na sumailalim sa masusing pagsusuri ang kanilang mga credential at work experience bago sila tinanggap sa programa. Binanggit nito na kabilang sa mga kursong tinapos ng PDL ngayong taon ang Bachelor of Industrial Technology na may espesyalisasyon sa Food Service Management, Civil Technology at Automotive. Actually, it's a very good opportunity for them, and they are very thankful also to the good congressman and the LGU Alaminos kasi they're given that chance to attain their degree. Kasi karamihan din po sa kanila actually may naumpisahan na nakwan na hindi lang natapos dahil na sa nangyari. And when we evaluated their credentials, pasok naman sila. That is why they pushed through it, and then they were supported actually with their learning kasi binigyan din sila ng mga desktop, mga laptop na gagamitin. Kasi modular po ang modality namin. And then actually very supportive po yung mga personnel kasi hindi po sila pwedeng lumabas pero sila po ang nakiki-coordinate sa school, sa opisina para sa mga kailangan nilang gawin. And then
ang final one po nila is skills demonstration. Yung mga faculty na lang pong in charge mismo ang pumunta doon for their demonstration. Specifically, kasi ang major na mga kinuha nila is food service management, civil technology, saka automotive. Ay, very happy tayo that we are able to help them also. So that when they go back to the community, they are ready also. In PSU kasi we offer at present 4 courses. Just like I mentioned, we have education, we have Bachelor in Industrial Technology, BS Fisheries, and BS Agriculture. Ang basic requirement po kasi nito, their work or what they have in the past should be aligned with what they intend to enroll in the college. Kasi yun po yung basihan din natin. Kasi mayroon lang yung part na hindi nila naituloy yung kanilang pag-aaral, yung kanilang mga experience, pinag-aralan, trainings, dahil nga sa mga pangyayari sa life nila. Because others prefer to work at once mga ganon. That is why, with this opportunity, hindi sila papasok ng araw-araw sa eskwelahan. They will be study at their own pace. Opo. Pero, siyempre, binibigyan din po namin sila ng parang scheduling, timeline, kasi in our manual of operations kasi, it can be finished within 6 months to 2 years. Opo, yun po. Actually, madami-dami na rin. We have mula nung umpisa po. Okay. Mga more than 1,000 na rin po yan. Pero in the past years kasi we have in a year, for instance, we only have 25, 50, pero recently nag-increase na po. May magpag-graduate kami ng mga 200 plus, ganyan. So for the whole university, mga 300, ganyan. So, umi-increase na dahil din siguro sa itong awareness na and then we also have the chance minsan to go to the LGU. Lumalabas din po kasi kami para mag-market, para makilala din kasi yung iba hindi rin nila kilala. Pag may mga estudyante kami doon, at the same time, nagkakandak na rin kami ng marketing sa evaluation para minsanan na rin. At yung iba po ay chance din na maka-enroll. Last year po, from PSU Asinggan po sila from the Ordaneta City Jail. And then this year, we have from Lingayen Tambo 6. And according to Warden, may mga nakalinya pa, mga 15 po. So we will schedule, bago pa na yung mga credentials nila, we'll schedule for evaluation. Kami po ang pupunta sa kanila. Supportive din kasi mga family nila, hanapin din yung mga papeles kasi kung wala din pong papeles, syempre, may point system po kasi yon. So we help kahit yung mga nag-work sa ibang place, for instance. So there are times na ihintay pa nila yun bago mag-evaluate. Kasi hindi rin sila pwedeng lumabas. Mga kasamahan nila ang maghahanap ng mga dokumento nila. For the PDLs kasi, it's really true na some are maybe losing hope because they are inside the jail now. But for them to be encouraged, yun nga, one way is to reach out to them, to go to them. And napaka-importante din po yung very supportive yung LGU nila, gaya ng case ng Alaminos, na talagang all-out support because not all of them also can afford. May babayaran din po kasi sila sa tuition fee nila and other fees. Although in the entire country, pinakamababa din po talaga ang PSU. Because since we start, hindi pa nag-increase yung mga fees. Opo. Mayroon din po tayo sa mga ibang university dito sa Pangasinan. Pero kahit from other provinces na mga hindi PDLs, dito sila dito nag-enroll. But for the PDLs, may I go back in nga mabuti na mayroong ganito para sa kanila na kahit nasa loob sila, makakapag-aral sila, matatapos sila. Basta may support silang makukuha from their family also and from the LGU. Kasi mahirap din nasa loob sila, hindi sila makagalaw kung paano. So yun po ang siguro masasabi ko, ma-inspire sila sa mga stories ng mga PDLs na nag-graduate. Opo, ganun lang po.
Ayon naman kay PSU President Dr. Albert Galas, 7 ang orihinal na nagtapos sa programa ngunit isa sa kanila ang nakalaya na bago ang seremonya kaya 6 na lamang ang nanatiling PDL. Anya ikalawang pagkakataon na ito na nakapagtapos ang PSU ng mga PDL matapos ang unang batch mula sa Ordaneta City Jail noong nakaraang taon mula sa PSU Asingan. Binigyang din ni Galas na layunin ng ATIAP na mabigyan ng pagkakataon ng mga individual na hindi nakapagtapos ng kolehiyo na makamit ang kanilang degree batay sa kanilang karanasan sa trabaho at kakayahan dahil hindi lamang sa PDL bukas ang programa. Sa pamagitan ng programang ito, umaasa ang universidad na mas maraming PDL ang magkakaroon ng pagkakataong makapagbagong buhay at maging produktibong miyembro ng lipunan sa kanilang paglaya. Patuloy namang hinikayat ng PSU ang ibang kwalipikadong individual kabilang ang mga PDL na samantalahin ang ETIAP bilang alternatibong landas tungo sa pagtatapos ng kolehiyo at pagkakaroon ng mas magandang kinabukasan. Currently nga, yung nagtapos ngayon ay 7 sila. Yung isa nga ay laya na, kaya yung 6 na lang ang remains. Actually, hindi lang ito yung first time kasi last year, nag-produce din kami ng graduate from yung mga PDL naman doon sa Ordaneta City Jail. Under naman PSU Asingan ETIAP program. Ito naman po ay from Alaminos City Jail. Kinuha nila yung programa nila, yung degree program na BIT with their specialization sa PSU Lingayen Campus. So ito yung mas marami compared, dumadami. So ang ibig sabihin po nito, we are reaching out others who are, sabi nga natin, they are deprived from liberty. So hindi yun hadlang na sila ay PDL na matapos ang kanilang pag-aaral at matupad yung pangarap nila. Tulad nung isa, nakalaya na, so meron na siyang degree na pwede niya gamitin sa kanyang trabaho. Ang sabi nga ng ating taga-magsalita kanina, that is the perfect na matatawag nating correction sa mga Bureau of Correctional, na correct yung mga PDL natin. Ibig sabihin, paglabas nila sa kaliman ay hindi na, wala nang chance na bumalik kasi nga graduate sila, natuto sila, at pwedeng ang lipunan ay pwede silang tanggapin dahil may degree silang ipapakita. Unlike kung lalabas sila na walang degree, wala silang magagamit sa kanilang future na work. Kaya pag ito, malaking chance kung may degree silang natapos at may papakita, pwede silang matanggap sa mga trabaho. So yun ang totoong correction sa ating mga PDL. Hindi, ang ETIAP ay open sa lahat ng qualified kasi nga kaya nga tinawag na Standard Tertiary Education and Accreditation Program. Ang ibig sabihin po noon, yung mga hindi natapos ng pag-aaral, i-evaluate, i-accredit, titignan kung ano yung kanilang credentials based on their work experience. Sa mga manggagawang, for example, wala nang time para mag-aral kasi sila ay breadwinner. Kahit saan, kahit sa mga food service, sa mga restaurant, yung mga manggagawa doon na hindi pa tapos ng pag-aaral, pwede na lang magamit yung kanilang experience sa food service delivery para mapunan yung hinihing requirements ng degree program. I-assess po yun kung ano man yung kakulangan, ano yung gap, yun nila pagpapatuloy nila through online or module program. So, bibigyan sila ng mga modules, bibigyan ng mga tasks, projects, assignments na gagawin nila hanggang i-evaluate sila ng kanilang teachers o faculty o kaya professors kung na-meet na yung competence na nire-require ng kanilang degree o requirement ng kanilang degree. Once na ma-evaluate yun, may pakita na competent enough na sila at napunan o na successfully completed the requirements of the degree program, yun po ngayon, sila po ay graduate. So sila na po ay may katumbas na degree sa mga nag-aral ng 4 years, 5 years, or 6 years na degree programs. Para sa higher education, ito ay batas na. Ito yung nilagdaan, di ba?
Ayan, yung RA 1212 yan, for ETF program. So hindi lang ito para sa PDL. Kahit sino pwedeng mag-apply dito, mag-aral dito para makapagtapos na hindi katulad ng formal education na ino-offer regularly ng Pangasinan State University. Matagal na. Ang PSL Singan, Lingayen at Bayambang ang campuses na nag-offer ng ETF program. Yes, marami na. Since ano pa yan, early 2000. Yeah, until now. So parang tatlong administrasyon na ang nakalipas, panahon ni dating Presidente Vic Testira, President Dexter Arbuten, until now, pinagpapatuloy at pinapalawak natin. Nadagdagan na yan sa PSU Bayambang. Ayan. So, at dumadami rin yung programs na in-offer namin. Of course, in-accredit yan ng CHED, Commission on Higher Education. We can not offer programs for ITIAP, degree programs for ITIAP without the accreditation of Commission on Higher Education. This opportunity to all, not only PDL, to all tawag dito, workers who have no time to attend formal education like we offer regularly. You can opt to enroll to to ITIAP programs. So pwede sila mag-enroll sa ITIAP program at makapagtamo ng degree program na katulad na binibigay na degree program for our regular offerings ng university. Sa kabuuan, ayon sa pamunuan ng PSU, ang mga nagsipagtapos ngayong taon ay kumakatawan sa bagong henerasyon ng mga profesional, innovator at leader na hinubog ng dekalidad at pandaigdigang pamantayan ng edukasyon ng universidad at inaasang magiging katuwang sa pagsusulong ng kaunlaran sa pamamagitan ng makatao, makabayan at marangal na paglilingkod. Para sa programang Zona Libre, Patrol numero 5, Bombo Libre na mas nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta radyo. Bombo!